Ito ang 15 paborito kong lugar dito sa New Zealand. Number 15, Blue Springs. Alam niyo ba na itong Blue Springs ay isa sa purest water sources sa buong mundo? Dito nga galing ang 70% na supply ng bottled water sa buong New Zealand. At libre lang po ang mag-walking sa lugar na ito at maaari ka pang magdala ng mga pagkain at mag-picnic dito. 10 kilometers ang haba nito at balikan na yan. Easy to moderate lamang ito kaya kayang-kaya kahit na sino. Ngunit, sinarado pa nila ang lugar na ito mula noong November 2023 hanggang November 2024 dahil ito sa landslide na nagresulta ng malalaking bato sa daanan. Number 14, Coromandel Peninsula. Napakaraming pwedeng gawin sa Coromandel Peninsula. Isa na sa mga paborito naming gawin dito ay ang puntahan ang Cathedral Cove, kung saan kinuhanan ang pelikulang The Chronicles of Narnia, Prince Caspian. Nakakalungkot lang na currently, itong lugar na ito ay hindi na accessible via walking dahil sa resulta ng landslide sa lugar. Gumuho kasi ang malaking parte ng daanan papunta dito. Ngunit, maaari mo pa rin namang puntahan ang mismong Cathedral Cove via water taxi. May kamahalan nga lang, ngunit sulit naman. Isa din sa magandang gawin dito tuwing taglamig ay ang puntahan ang Hot Water Beach at maghukay ng sarili mong natural hot pool sa buhangin. Trivia lang mga langga, ang mainit na tubig na lumalabas sa buhangin ng Hot Water Beach ay fresh water na galing sa dalawang underground volcanic springs at minsan po makikita mo pa itong bumubula. Pero hindi dahil sa ang tubig sa ilalim ay kumukuluha, kundi dahil sa pag-release ng carbon dioxide. Marami pang ibang magagandang dagat at tanawin sa lugar na ito. Isa na dyan ang The Pinnacles na isang napakagandang hike. Number 13, Mount Taranaki. Isa ito sa pinakamataas na bundok sa North Island. Kung makakaakyat ka nga dito ay matatanaw mo ang pinakamataas na bundok ng North Island na Mount Ruapehu. Isa ang Mount Taranaki sa paborito naming lugar dito dahil napakadaming mga libreng walks na pwede mong puntahan. Mahahabang walks man yan or just a short day walks, mahahanap mo yan dito. Maaari mo ring akyatin ang mismong tuktok ng Mount Taranaki. Ngunit, siguraduhin mo lang na kumpleto ka sa mga gamit at mag-iingat ka dahil itong bundok na ito ay isa sa pinakadelikadong bundok sa buong New Zealand. In the past 10 years kasi, 7 tao na ang namatay sa pag-akyat ng bundok na ito. Number 12, Tongariro National Park. Ito ay ang oldest national park ng New Zealand. Naging national park siya noong 1887 at pagkalipas ng mahigit 100 years, pinarangalan naman ito ng dual UNESCO World Heritage status, making it the first in the world to be given that status. Katulad ng Mount Taranaki, napakadami din ditong mga trails, hikes, mapa-easy, moderate or difficult man yan, na pwedeng-pwede mong gawin ng libre. Isa sa hindi namin makakalimutang hike ng buhay namin ay noong gawin namin ang Tongariro Crossing na inabot lang naman ng 8 oras, one way. Nadaanan namin dito ang Mount Doom ng pelikulang The Lord of the Rings o Mount Ngoruhe sa totoong buhay. Maliban dito, meron ding mga magagandang falls at lakes kang madadaanan. Syempre, makikita mo rin dito ang pinakamataas na bundok ng North Island na tinatawag na Mount Ruapehu. Bago mo puntahan ang Tongariro National Park, siguraduhin mo muna na i-check ang current volcanic activity dito dahil ang Tongariro ay isa sa pinakaaktibong composite volcanoes in the world. Number 11, Glenorchy. Maganda rin dito kasi napakadami ring mga walks, hikes, or trails. Gateway din ito sa lugar na tinatawag na Paradise. Isa ito sa mga lugar kung saan kinuhanan ang mga pelikulang The Hobbit, The Lord of the Rings, Narnia, at The Lovely Bones. Maliit lamang ang lugar na ito, making it a great spot para sa mga travelers. Number 10, Hobbiton. Siyempre, famous ang New Zealand sa pelikulang The Hobbit at The Lord of the Rings. Kaya naman, kung pupunta ka ng New Zealand, hindi pwedeng hindi mo pupuntahan ang Hobbiton. Dito kasi kinuhanan ang mga pelikulang yon. Magandang pumunta dito during spring or autumn para naman yung mga bulaklak, mga dahon ng mga puno ay matitingkad at magaganda pa ang kulay. Pandagdag sa magagandang background ng mga litratong kukunin mo. Number 9, Nelson. Hindi na talaga maubos-ubos ang mga national parks dito sa New Zealand. Actually, 32.9% ng New Zealand ay mga protected areas. Pinaka-common dito ay ang 13 national parks ng New Zealand. At isa na dito ang Abel Tasman National Park na makikita dito sa Nelson.
Dito rin matatagpuan ang Wharariki Beach na location ng sikat na Windows 10 wallpaper at ang Blue Lake na isa sa pinakamalinis na lake water sa buong mundo. Number 8. Mount Ruapehu. Ito ang pinakamataas na bundok ng North Island ng New Zealand. Katulad ng Mount Tongariro, ito rin ay isa sa pinakaaktibong composite volcanoes in the world. Ang Mount Ngauruhe, Tongariro at Mount Ruapehu ng New Zealand ay ang mga bulkan na nagmamarka ng southern limits ng Taupo Volcanic Zone. Iilan ito sa mga bulkan that make up the Pacific Ring of Fire. Naging paborito naming puntahan itong lugar na ito dahil dito kami pumupunta tuwing winter para mag-ski o mag-snowboarding kahit na hindi naman kami expert. Nag-enjoy naman din kami sa paglalaro sa niebe. Number 7. Lake Tekapo. Hindi mo rin ito pwedeng palagpasin. Perfect place kasi ito para sa mga taong mahihilig mag-stargazing dahil pinarangalan ito na parte ng UNESCO Dark Sky Reserve. Dahil din dito, nahilig ako minsan sa astrophotography at sumubok gawin ito. Maliit lang ang township ng Lake Tekapo ngunit napaka-picturesque naman. Sikat din ang lugar na ito dahil sa napaka-asul na tubig sa lawa na nagko-contrast sa napakagandang snow-capped mountain sa paligid nito. Number 6. Wanaka. Napaka-cute din ng town na ito. Isa rin sa mga sikat na pasyalan ng mga turista. Paborito naming nagawa dito ay ang akyatin ang Mount Roy o Roy's Peak na inabot din ng 7 to 8 hours. Isa yun sa nakakapagod na hiking na nagawa ko sa buong buhay ko kasi puro elevation lahat. Pero pagdating mo naman sa tuktok, nako, siguradong mawawala lahat ng pagod mo. Number 5. Fox and Franz Josef Glacier. Sinabay ko na ang dalawang ito kasi magkalapit lang naman sila. Napakarami ding mga walks dito at isa na sa nagawa namin dito ay ang short walk papunta sa Lake Matheson. Grabe, ang ganda ng view ng snow-capped mountain dito, pati na rin sa Franz Josef. Dahil napapaligiran ng malalaking glacier ang township ng Fox and Franz Josef, sikat sa mga turistang namamasyal dito ang heli tours, kung saan mai-experience mo ng malapitan ang mga glaciers. Number 4. Hanmer Springs. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay around South Island ng New Zealand, dito namin paboritong mag-stop by. Napaka-cute naman kasi ng town na ito. Maliit lang siya pero para ka nang nasa loob ng painting pag andito ka. Sikat dito ang mag-soak sa mainit nilang spring. Magandang pumunta dito during winter para makapag-soak ka sa kanilang spring. Pero maganda rin pumunta dito during spring at autumn dahil napakaganda ng kulay ng mga puno dito. Number 3. Mount Cook National Park. Kahit ilang beses kang magpabalik-balik sa lugar na ito, hindi ka talaga magsasawa. Maliban sa magagandang walk sa paligid ng snow-capped mountain, dito din makikita ang pinakamataas na bundok sa buong New Zealand. At ito nga, ang Aoraki Mount Cook. Ginamit ng pinakaunang tao na nakapag-hike sa tuktok ng Mount Everest na si Sir Edmund Hillary para ma-develop ang kaniyang climbing skills. Number 2. Fiordland National Park. Madami na ang mga pelikula na dito kinuhanan. Ilan na dito ay ang sikat na The Lord of the Rings Trilogy, The Hobbit Trilogy, X-Men Origins Wolverine, at Alien Covenant. Dito rin makikita ang sikat na pasyalang Milford Sound at Doubtful Sound. Hindi ka mauubusan ng mga magagandang pasyalan dito na libre lang. At maliban dito, ang Fiordland National Park ay isa sa pinakabasang lugar sa buong mundo. Dahil umaabot sa average 200 days sa buong taon ay umuulan dito. Dahil dito, napakaraming waterfalls at rich native forest dito. At ang number 1 sa aming listahan ay ang Queenstown. Ito ang top place naming mag-asawa. Kung nakapunta ka na sa Queenstown, ako, sigurado akong alam mo na kung bakit. Isa sa mga pinupuntahan namin dito ay syempre ang view ng mismong town at ang view ng Lake Wakatipu. Pinupuntahan din namin ang Arrowtown na isang historic mining town ng New Zealand. Malapit lang din dito ang iba pang mga pasyalan na katulad ng Wanaka, Te Anau, Fiordland National Park, Glenorchy at marami pang iba. Hindi ka talaga mauubusan ng pwedeng pasyalan dito. Kayo, anong pinakapaboritong lugar sa New Zealand ang napasyalan niyo?